Kabayan, marami sa ating OFW ang hindi nauubusan ng pera dahil maliit ang sahod, kundi dahil hindi marunong bumili. Kaya ngayong kabayan, pag-usapan natin ang buying system ng OFW. Una kabayan, tandaan mo ito. Sales hindi ibig sabihin kailangan mong bumili. Sales means gusto ka lang nilang gumastos. Pangalawa kabayan, bago ka bumili, itanong mo muna ito. Need ko ba talaga ito o gusto ko lang? Kasi kabayan, maraming OFW, pag stress, shopping, pag homesick, shopping. Pag malungkot, shopping. Minsan, kahit walang dahilan, shopping. Pero kabayan, hindi shopping ang solusyon. Disiplina. Pangatlo kabayan, gamitin mo ang rule na ito. Kung hindi mo kayang bilhin ng cash, twice, huwag mong bilhin. Kasi kabayan, kung isang bili pa lang, ubos na ang pera mo, ibig sabihin, hindi mo afford. At pang-apat kabayan, maghintay ka 24 hours. Kapag gusto mo pa rin bukas, saka ka bumili. Pero madalas kabayan, kinabukasan, wala na yung excitement. Kabayan, tandaan mo ito, ang pera madaling gastusin, pero ang future mahirap buuin. Sales is not a blessing. Kung wala kang disiplina, sales becomes a trap. Kabayan, marami sa ating OFW ang gustong kumuha ng credit card. Kasi ang feeling natin, wow, may credit limit ako. Parang extra pera. Pero kabayan, reality check. Ang credit card, hindi extra pera. Utang yan na may interest. At ang masama kabayan, utang yan na akala mo libre. Una kabayan, pag hindi mo binayaran on time, may interest yan. May fees at may penalties. At minsan kabayan, yung maliit na utang, lumalaki. Pangalawa kabayan, marami sa ating OFW gumagamit ng credit card para sa luho, shopping, gadget, travel, pagkain, tapos minimum payment lang. Kabayan, trap yan na hindi mo napapansin. Kasi habang minimum payment ka, tuloy-tuloy ang interest. Pangatlo kabayan, ang credit card dapat ginagamit lang kung kaya mong bayaran full payment every month. Kung hindi kabayan, huwag ka munang kumuha. Ayusin mo muna ang sistema mo. Mas mabuti ng cash basis kaysa buhay mo. Puro bayad utang. Kabayan, tandaan mo, ang credit card pwedeng tool, pero pwede ring maging kadena. Kabayan, ang credit card mabilis gamitin, pero ang pagbabayad mabagal at masakit. Kabayan, marami sa ating OFW nag-iipon naman, pero bakit parang laging nauubos? Simple lang kabayan, kasi halo-halo ang pera mo. Walang sistema. Kaya ngayon kabayan, ituturo ko sa iyo ang 3-account system ng OFW. Una kabayan, account number 1, daily account. Ito yung panggastos mo araw-araw. Pagkain, pamasahe, bills, load, lahat diyan. Pangalawa kabayan, account number 2, emergency account. Ito yung emergency fund mo. Hindi ito ginagalaw. Hindi ito pahiram muna system. Hindi ito yung pang-shopping. Emergency lang talaga. Pangatlo kabayan, account number 3, future account. Ito yung pang long-term goals mo. Savings, travel fund, negosyo, bahay, retirement. Basta para sa future mo. Kabayan, ito ang magic dito. Pag hiwalay ang pera mo, mas mahirap ubusin. Kasi alam mo kung saan siya dapat pupunta. At kabayan, tandaan mo, ang problema ng OFW hindi lang kulang sa pera. Minsan, kulang sa sistema. Kabayan, pag magulo ang account mo, magulo ang buhay mo. Kabayan, akala natin pag may ipon na tayo,
safe na tayo. Pero may isang kalaban ang ipon mo. Kahit hindi mo nakikita, gumagalaw. Inflation. Simple lang ang inflation, kabayan. Tumataas ang presyo ng bilihin, pero ang pera mo hindi lumalaki. Halimbawa, kabayan, may naipon kang 500,000 pesos. Nakadeposito lang sa bangko. Hindi mo ginagalaw. After 1 year, tingin mo ba 500,000 pa rin yan? Sa papel, oo. Pero sa tunay na buhay, mas konti na ang kaya niyang bilhin. Kasi habang nakatago ang pera mo, tumataas ang presyo ng pagkain, renta, pamasahe, gamot. At hindi lang inflation, kabayan. May taxes pa, may fees. Kaya minsan, kahit hindi mo ginagalaw ang pera mo, unti-unti itong nawawala ang value. Kabayan, ito ang importante. Ang ipon, hindi lang dapat nakaimbak. Dapat nasa tamang lalagyan. Emergency fund, oo, kailangan yan. Pero yung sobra sa emergency fund, kung puro savings lang, inflation ang kakaindi yan. Kaya kabayan, ang goal natin, hindi lang mag-ipon. Ang goal natin ay protektahan ng ipon. At paghandaan ang paglago nito sa tamang paraan. Kabayan, marami sa ating mga OFW ang excited mag-invest sa stocks, crypto, negosyo, lupa. Pero may tanong ako sa iyo, kabayan. Handa ka na ba talaga? Kasi kabayan, investment is growth. Pero bago ang growth, kailangan muna ng foundation. May emergency fund ka na ba? May insurance ka na ba? Wala ka bang utang na mataas ang interes? Kung wala pa yung kabayan, baka hindi pa panahon para mag-invest. Kasi ang investment may risk. At kung wala kang safety net, isang emergency lang, pwede kang bumalik sa simula. Kabayan, ang investment hindi takbuhan. Hindi ito paunahan. Ang investment ay para sa handa. Kaya bago ka maghanap ng tubo, siguraduhin mong protektado ang pundasyon mo. Emergency fund, pera. Protection, safety. Disiplina, control. System, structure. Kapag kumpleto na yung kabayan, doon pa lang tayo papasok sa investment. Kabayan, gusto mo bang labanan ang inflation? Gusto mo bang tumaas ang income mo? Gusto mo bang magumanda ang future mo? May sagot ako sa iyo, kabayan. Ikaw, bago mo palaguin ang pera mo, palaguin mo muna ang sarili mo. Kasi kabayan, kung tumaas ang skill mo, tataas ang value mo. Kung tumaas ang value mo, tataas ang income mo. At kung tumaas ang income mo, mas malakas ang system mo. Maraming OFW ang gustong mag-invest agad sa stocks, crypto, negosyo. Pero kabayan, kung pareho pa rin ang mindset mo, kung wala kang bagong skill, kung hindi ka nag-aaral, paano lalago ang kita mo? Self-improvement means magbasa, mag-aral, mag-upskill, mag-alaga ng health, mag-build ng discipline. Kahit pagod, kahit paunti-unti, tuloy pa rin pag-aaral. Kasi kabayan, ang investment pwedeng bumagsak. Pero ang skill mo, walang makakaagaw niyan. Tandaan mo, kabayan, ang pinakamagandang ROI ay yung nasa loob mo. Muli, this is Money Talks TV. Kung gusto mong maging handa, simulan mo kahit maliit. Pero simulan mo ngayon, kabayan.